Ang pelikula ay nagsisimula sa isang liblib na laboratorio na pagmamay-ari ng isang biotech company na tinatawag na Synsec. Ang kumpanyang ito ay dalubhasa sa pagbuo ng mga advanced at lubhang komplikadong AI na kahawig ng tao sa ilalim ng isang lihim na proyekto na tinatawag na L9. Ang mga siyentipiko sa partikular na laboratoryong ito ay naglaan ng maraming taon upang likhain ang ika-4 na henerasyon ng AI na pinangalanang Morgan. Sa kabila ng pagiging 5 taong gulang pa lamang, si Morgan ay lumaki na at kahawig na ng isang dalagang babae. Noong mas bata pa siya, madalas siyang dalhin ng mga staff sa kagubatan sa paligid ng laboratorio. Gayunpaman, iniutos ng pamunuan ng Synsec na itigil ang mga hindi autorisadong pagbisita sa kalikasan. Ngayon, napipilitan si Morgan na gugulin ang halos lahat ng kanyang oras sa loob ng isang kwarto na may mga pader na salamin. Isang araw, pumasok si Dr. Kathy Griff, isang miyembro ng laboratorio, upang sabay silang magtanghalian ni Morgan. Habang inaayos ni Kathy ang mga plato, pinag-aaralan naman ni Morgan ang kanyang mga kamay na may pagtataka. Sinabi ni Kathy na patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa pamunuan upang baguhin ang desisyon tungkol sa mga pagbisita sa kalikasan. Ngunit wala pa rin silang natatanggap na positibong tugon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinulak ni Morgan ang mga plato sa lamesa. Lumundag ito, at biglang sinaksak si Kathy. Bago pa makapagdulot ng higit pang pinsala, 2 doktor ang mabilis na pumasok at isinailalim si Morgan sa sedation. Ang security footage ng insidenteng ito ay agad na ipinadala sa punong tanggapan ng Synsec, upang higit pang suriin ang pangyayari. Napagpasyahan ng pamunuan na ipadala si Lee Weathers, isang risk management specialist, sa laboratorio. Di nagtagal, dumating si Lee sa liblib na lokasyon kung saan sinalubong siya ni Ted Brenner, ang project manager. Inalok siya ni Ted na ipasyal sa buong lugar, ngunit magalang niyang tinanggihan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Lee sa kanyang silid kung saan naghihintay si Dr. Amy Manser, ang behavioral expert ng proyekto. Pinag-usapan nila ang kani-kanilang larangan at dito natin nakikilala ang personalidad ng bawat isa. Si Amy ay palakaibigan, habang si Lee ay seryoso at nakatuon lamang sa kanyang trabaho. Natapos agad ang kanilang pag-uusap at agad na umalis si Amy sa silid. Paglaon, bumaba si Lee sa kusina at nakilala ang chef ng pangkat, si Skip Vronsky. Siya lamang ang walang degree sa larangan ng agham sa buong pangkat. Pagkatapos, isinama ni Ted si Lee sa silid ni Kathy kung saan siya ay nagpapagaling. Nagtanong si Lee kung maaari ba siyang makausap si Kathy ng pribado upang talakayin ang mga pangyayari sa insidente. Sa kabila ng kanyang masamang kalagayan at may takip pa ang isang mata, sinabi ni Kathy na mabuti ang kanyang pakiramdam. Ikinwento niya na si Morgan ay masaya at mabait noon, hanggang sa ipinasya ng kumpanya na ikulong siya sa kwartong may salamin. Pagkatapos nito, nakilala ni Lee si Dr. Simon Ziegler, ang punong genetic engineer sa proyekto L9. Ipinaliwanag niya ang likas na katangian ng kanilang trabaho at kung paano nila ginagamit ang synthetic DNA kasabay ng nanotechnology. Dagdag pa ni Simon, ang kanilang unang 3 eksperimento ay nabigo dahil nagkaroon ng iba't ibang pisikal at mental na depekto ang mga AI. Ngunit si Morgan ang pinakamatagumpay at pinakakomplikado nilang likha, dahil sa mabilis na rate ng paglaki. Natutong maglakad at magsalita si Morgan sa loob lamang ng 1 buwan mula nang siya ay likhain. Ayon kay Simon, si Morgan ang katuparan ng kanilang mga pangarap, isang hybrid biological organism na may kakayahang mag-isip at makaramdam. Sa kanyang unang kaarawan pa lamang, mukha na siyang isang ganap na dalaga. Pagkatapos, ipinakita ni Simon kay Lee ang footage ng insidente, ngunit mabilis niyang idinagdag na ito ay isang pangyayari na hindi pa kailanman nangyari noon. Ipinipilit niya na nasa tamang direksyon pa rin ang proyekto at marami silang matututuhan mula sa kanilang mga pagkakamali. Maya-maya, dinala si Lee sa kwarto na may mga pader na salamin kung saan niya personal na nakilala si Morgan. Ang bisita ay nanatili sa labas ng kwarto para sa kanyang proteksyon dahil sa nangyaring insidente kamakailan. Gayunpaman, malayong magmukhang mapanganib si Morgan, siya ay magalang at palakaibigan. Sa katunayan, humingi pa siya ng paumanhin kay Kathy at sinabing hindi niya sinasadya ang pananakit. Paglaon, nang wala na ang lahat, umupo si Morgan sa isang sulok at naaalala ang masasayang alaala nila ni Amy sa kagubatan. Halatang pinakakampante siya kay Amy, na itinuturing siyang parang kapatid sa halip na isang prototype. Maya-maya, sumali si Lee sa pangkat para sa hapunan at nakilala ang iba pang miyembro, ang mag-asawang sina Dr. Darren at Dr. Brenda Finch. Binati rin siya ni Dr. Louis Cheng, ang pinuno ng proyekto L9, na itinuturing ni Morgan bilang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Lee na ang kanyang trabaho ay tasahin ng panganib laban sa kita ng kumpanya. Sa pagkadismaya ng lahat, tinawag niya si Morgan bilang isang bagay sa halip na isang nilalang na may damdamin. Ikinwento rin niya ang isang katulad na proyekto sa Helsinki, kung saan 21 mananaliksik ang napatay ng mga prototype. Ngunit pinutol ni Simon ang usapan at iginiit na si Morgan ay mas advanced kaysa sa mga naunang prototypes. Pagkalipas ng gabing yon, nag-usap sina Lee at Skip habang nag-iinom. Ikinwento ni Skip ang tungkol sa dynamics sa pagitan ng mga tao sa laboratorio. Napag-alaman ni Lee na nagkaroon ng minsang ugnayan sina Skip at Amy noon at maaaring nagkaroon din sila ng relasyong pisikal. Gayunpaman, nilinaw ni Skip na wala siyang kasalukuyang karelasyon. Medyo nakainom na, sinubukan niyang halikan si Lee ngunit agad siyang humingi ng paumanhin. Naiilang si Lee, at kapwa sila nagpaalam ng may pag-aalangan.
Samantala, pumunta si Amy sa silid ni Morgan upang makasama siya sandali. Pansamantalang pinatay niya ang mga kamera bago lumapit sa selda ni Morgan upang ipaalala ang tungkol sa psychological test kinabukasan. Pinaginhawa ni Amy ang loob ni Morgan. Sinasabing magiging maayos ang lahat hanggat mananatili siyang totoo sa kanyang sarili. Naglagay sila ng kamay sa salamin bilang tanda ng pagmamahal at pagkakapatid, upang maibsan ang pag-aalala ni Morgan. Ikinwento ni Amy ang tungkol sa magandang Lake Navarre at nangakong dadalhin siya doon balang araw. Dahil dito, naalala ni Morgan ang isang masayang araw nila ni Amy sa kagubatan. Nakita niya ang isang sugatang USA na naipit sa isang sanga. Lumapit siya rito at hinaplos ito ng maingat. Ngunit bigla niya itong binali ang leeg bilang isang aktong awa upang wakasan ang paghihirap nito. Sa sumunod na eksena, dumating ang resulta ng psychological analysis ni Morgan, at si Dr. Ben Shapiro ang magpapalakad nito. Ayon sa protocol, dapat ay nasa labas lang ng kwarto si Ben habang ini-interview si Morgan. Ngunit iginiit niyang magiging walang saysay ang pagsusuri kung hindi siya makikipag-ugnayan ng harapan. Sa kabila ng babala ng koponan, pumasok si Ben sa silid at umupo sa harap ni Morgan. Nagulat siya nang malamang alam ni Morgan ang kanyang pangalan at ang dahilan ng kanyang pagbisita. Tinanong ni Ben si Morgan kung bakit siya malungkot kamakailan. At sumagot si Morgan na ito ay dahil sa insidente kay Kathy. Napagtanto ni Ben na ang AI ay may kakayahang makaramdam ng pagsisisi matapos makagawa ng masama. Sunod niyang tinanong kung ano ang pakiramdam ni Morgan na nakakulong sa kwarto, at sumagot itong masaya naman siya. Gayunpaman, sinimula ni Ben ang serye ng mga mapanakit na tanong. Ipinunto niya na ang mga tao sa laboratorio ay hindi tunay na kaibigan ni Morgan dahil ikinulong nila siya sa kwartong yun. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nagpasya si Ben na subukin ang pasensya ni Morgan. Sinimulan niyang lakasan ang kanyang boses at tinanong kung paano siya tutugan kung irerekomenda niyang itigil na ang proyekto at siya ay sirain. Hindi inaasahan. Biglang pamatak ang luha ni Morgan at naabot niya ang kanyang limitasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay itinulak si Ben sa pader at sumugod sa kanya. Kinagat niya ito sa leeg at nilure ang laman nito. Naiwang duguan ang doktor. Agad na tumakbo ang buong koponan sa silid dahil sa kaguluhan. Sinubukan ni Darren na muling bigyan ng pampakalma si Morgan. Ngunit ginamit niya si Ben bilang panangga at pinabagsak si Darren. Habang pinapanood ito ni Lee, sinubukan niyang pakalmeyin si Morgan. Ngunit biglang nagpatay ang ilaw, na nagbigay ng pagkakataon kay Morgan na makatakas. Agad na kinuha ni Lee ang isang tranquilizer upang pigilan si Morgan bago siya makalayo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumabas si Morgan sa labas ng pasilidad at nakita si Amy na naghihintay ng resulta ng kanyang evaluation. Naramdaman niya ang ginhawa nang makita si Amy. Ngunit bigla itong natapos nang siya ay tinurukan ng pampatulog ni Lee. Nang magkamalay si Morgan, nakita niyang muli siyang nasa loob ng laboratorio at agad na humingi ng tawad sa kanyang mga ginawa. Pinagdebatehan ng mga doktor kung ano ang dapat gawin sa kanya at kung ano ang pinakamainam para sa kumpanya. Matigas ang paninindigan ni Dr. Louie, ang pinuno ng proyekto, na wakasan na si Morgan. Samantalang gusto naman ni Simon na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Sa kabila ng pakiusap ni Simon, nanatiling matigas ang desisyon ni Dr. Louie, kaya't malungkot na lumisan si Simon. Kalaunan, naging emosyonal ang buong koponan habang inihahanda ang proseso ng pag-terminate kay Morgan. Napalapit na siya sa kanila at naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Nagmakaawa ang AI sa lahat na huwag siyang patayin. Tinawag pa niya si Dr. Louie bilang kanyang ina. Sa kabila ng kanyang pakiusap, humingi lamang ng paumanhin si Dr. Louie bago ito umalis. Matapos nito, binigyan si Morgan ng sedatibo na unti-unting nagpawala ng kanyang ulirat. Hindi makayang panuorin ang susunod na mangyayari. Lumayo sina Simon at Dr. Louie, si Darren, na inatas ang magbigay ng nakamamatay na solusyon kay Morgan. Nagbago rin ang isip at iniwan ng laboratorio kasama ang kanyang asawa. Nang wala na ang mga doktor, nagpasya si Lee na tapusin ang Project L9 ng siya mismo. Ngunit pinigilan siya ni Ted. Sinuntok ni Lee si Ted sa mukha at tinutukan ng baril. Ngunit bigla siyang tinurukan ni Amy ng pampatulog, dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagkagising ni Lee, nakita niyang nakakulong siya sa silid ni Morgan. Habang nakabantay sa labas si Ted, iniutos niyang palayain siya bago dumating ang mga matataas na opisyal. Ngunit hindi siya pinansin ni Ted. Sa sumunod na eksena, nagtipon sina Amy, Ted, Brenda, at Darren ng mga kagamitan upang makatakas si Morgan. Sinubukan ni Darren na gisingin ang AI, ngunit bigla itong naging marahas. Binangga ni Morgan si Darren at kinuha ang nakamamatay na iniksyon. Itinarak ito sa kanyang dibdib at pinatay siya. Sa takot, tinutukan ni Ted ng baril si Morgan, ngunit nagawa nitong agawin ng armas at barilin siya. Wala siyang awa nang tuluyan siyang patayin, habang pinapanood ito ni Lee mula sa loob ng silid. Sa labas, inilalagay ni Brenda ang mga gamit sa sasakyan at inutusan si Skip na maghanda para umalis. Nagtataka si Skip ngunit agad niyang napansin si Morgan na inaakay si Amy palabas ng laboratorio. Naramdaman niyang may masamang nangyayari kaya't bumalik siya sa gusali upang hanapin si Lee. Nang magtagpo sina Brenda at Amy, tinanong ni Brenda kung nasaan ang kanyang asawa. Ngunit hindi makapagsalita si Amy dahil sa takot. Biglang itinutok ni Morgan ang baril sa likod ni Brenda. Napagtanto ng doktor ang nangyayari at nagtangkang lumaban. Ngunit walang laban ang kanyang lakas kay Morgan. Sa huli, brutal niyang pinatay si Brenda. Sa paghahangad ng paghihiganti, nagtungo si Morgan sa mga tirahan at nakita si Kathy. Sinubukan siyang lapitan ni Kathy sa mabait na paraan.
ngunit agad siyang pinatay ni Morgan gamit ang isang malakas na sipa. Samantala, nagawang makatakas ni Lee sa pamamagitan ng pag-akyat sa air vent at pagbasag sa salaming bubong. Sa labas, nakita niya si Skip na nanginginig pa rin sa takot dahil sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda, kalmado si Lee at inutusan siyang kumuha ng sandata. Maliwanag na may itinatagong lihim si Lee. Sa loob ng tirahan, nagsimula si Dr. Louie na mag-record ng video tungkol sa mga kaganapan. Ngunit bago siya matapos, pumasok si Morgan, lumapit sa kanya, at hinalikan siya sa noo. Sa isang nakakagulat na pangyayari, sinakal niya ito hanggang sa mamatay, at nakuhanan ito ng kamera. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lee sa tirahan at natagpuan ang bangkay ni Simon na nakabigti sa isang cabinet. Habang tinitingnan niya ang paligid, biglang lumitaw si Morgan mula sa isang sulok at inatake siya. Nagkaroon sila ng matinding labanan, palitan ng suntok at paghahagi sa isa't isa. Sa kalagitnaan ng laban, inatake ni Morgan si Lee, dahilan upang pareho silang mahulog mula sa bintana at bumagsak sa parking lot sa ibaba. Doon, sinubukan ni Skip na pigilan si Morgan, ngunit pinabagsak siya nito at mabilis na tumakas kasama si Amy gamit ang isang sasakyan. Determinado si Lee na mahuli sila kaya't sumakay siya sa kanyang kotse at hinabol sila ng buong bilis. Hindi nagtagal, naabutan niya si Morgan, ngunit nagawa nitong banggain ang kanyang sasakyan, dahilan upang bumangga ito sa isang malaking puno. Samantala, desperado na si Amy at pinakiusapan si Morgan na huminto, ngunit pursigido ang AI na makalaya. Sa kabila ng matinding banggaan, himalang nakaligtas si Lee na may ilang gallows lamang. Dumating si Skip sa kanyang sasakyan at sinabing alam niya kung saan patungo sina Morgan at Amy. Samantala, sa isang kagubatan malapit sa Lake Navarre, dinala ni Morgan si Amy sa lawa na matagal na niyang pinapangarap marating. Sinabi ni Morgan na wala siyang balak saktan si Amy, ngunit nanatiling handa si Amy. May nakatagong sandata sa ilalim ng kanyang jacket. Nang sa wakas makita ni Morgan ang lawa, napaluha siya sa tuwa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naranasan niya ang tunay na kalayaan. Samantala, kinuha ni Lee ang rifle ni Skip at nagtungo sa kagubatan upang tapusin si Morgan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagpaputok ng baril sa hangin, na agad nakakuha ng atensyon ni Morgan. Napagpasyahan din ng AI na bumalik sa kagubatan at tapusin si Lee ng tuluyan. Ilang sandali pa, nagharap ang dalawa at nagkaroon ng matinding laban. Nagpalitan sila ng mabibigat na suntok, ngunit sa huli, naitulak ni Morgan si Lee sa isang puno, kung saan siya naipit sa isang sanga, isang eksenang kahalintulad ng USA na minsang pinatay ni Morgan bilang awa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Morgan na iwan si Lee at hayaan itong magdugo hanggang sa mamatay. Bumalik siya sa lawa upang makatakas kasama si Amy, ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, muling lumitaw si Lee na tila walang sugat maliban sa ilang gallows. Tinulak niya si Morgan sa lawa at hinawakan ito sa ilalim ng tubig hanggang sa ito ay tumigil sa paggalaw. Kinuha ni Lee ang baril mula kay Amy at binaril si Morgan sa ulo upang matiyak na wala na siyang buhay. Matapos nito, bumalik si Lee sa lugar kung saan nakaparada ang sasakyan ni Skip. Sa isang nakakagulat na kilos, binaril din niya ito. Tuluyang tinapos ang huling miyembro ng Project L9. Sa kinalabasan ng insidente, tinalakay ng pinuno ng SINSEC na si Jim Bryce ang pangyayari kasama ang iba pang mga kasapi ng board at idineklarang isang kabiguan ng Project L9. Sa huling eksena, makikita si Lee Weathers sa isang lokal na kainan, kalmado at walang emosyon gaya ng dati. Sa isang kuryosong kilos, tiningnan niya ang kanyang mga kamay, isang galaw na katulad ng ginagawa ni Morgan. Natapos ang pelikula sa revelasyong si Lee ay isa ring bioengineered na nilalang, espesyal na dinisenyo upang isagawa ang mga utos ng walang damdamin.